Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Matapos silang kumain ng umagahan ay umakyat na si Sophia upang gawin ang nakagawian na asikasuhin ng kanyang anak sa pagpasok sa eskwela. At habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa bag ng bata, ay napansin niya isang matigas na papel na nakaipit sa isa sa mga libro nito. Takha niya itong kinuha at binasa. Doon napagtanto niya na isa itong imbitasyon mula sa eskwelahan ni Amanda. Isang family program na gaganapin sa susunod na linggo. "Anak, bakit hindi mo sa akin ipinakita to?" aniya kay Amanda na nagsusuot na ng sapatos. "Kailan pa to binigay sa inyo? Nalukot na sa bag mo." "Ay mama, nakalimutan ko po. Sorry po." Natatawang tugon nito sa kaniya. Wala namang nagawa si Sophia kundi ang mapailing dahil may kasalanan din siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng oras para ayusin at buklatin ang loob ng bag ni Amanda. Kaya ngayon lang din niya ito nakita. "Rafael, sa susunod na linggo na ay may family program sa school ni Amanda. Makaka-attend ka ba?" "Bakit hindi? May dahilan ba ako para hindi umattend?" Balik nitong tanong sa kaniya. Wala naman. Naitanong ko lang din." Ngumiti si Sophia at pinanliitan ng tingin si Rafael upang ipakita kung gaano siya kasaya sa paraan ng pagsagot nito sa kaniya. At nang dumating ang araw ng family day ni Amanda, hindi may pintang itsura ng mukha ni Sophia habang pinapasadahan ng tingin ang taong nakatayo sa harapan niya. Formal na formal ang suot nitong suit na animoy isang business meeting ang dadaluhan. "Sigurado ka bang iyan ang isusuot mo mamaya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Sophia kay Rafael. "Ipapaalala ko lang sa'yo, family program ang pupuntahan natin sa eskwelahan. Hindi isang negosasyon o business meeting, Rafael. Magpalit ka nga." "Wala naman ako nakikitang problema sa suot ko, Sophia." Depensa nito. "Baka naman ma-intimidate sa'yo ang mga tao doon dahil sa itsura mo," ani Sophia. "Wala namang dress code pero casual na damit na lang ang isuot mo. Please Rafael, mag-polo shirt ka o kaya naman long sleeve polo na nasa loob mo." Nagpakawala ng malalim na hininga si Rafael at tila ba walang balak sumunod sa sinabi ni Sophia. Tumingin siya sa orasan na nakakabit sa opisina niya at may kalahating oras pa bago magsimula ang programa. "Hindi ka pupunta sa school ng bata bilang isang boss. Pupunta ka bilang isang ama ni Amanda," rinig niya kay Sophia. Fine. Wala na siyang nagawa kundi hubarin ang itim na coat na suot at itira ang puting long sleeve polo na nasa loob. Hinubad na rin niya ang necktie dahil alam niya na pati iyon ay ipapatanggal ni Sophia. "May masasabi ka pa ba?" "Tara na," anito saka lumabas ng opisina at iniwan siya. Dismayado siyang sumunod at di maiwasang pagmasdan ang likuran ng babae sa harap niya. Wala siyang nakikitang espesyal sa suot nito dahil pantalon lang at puting blouse. Pero iba ang dating nito ngayon sa kaniya. Matunog ang bawat hakbang na pinawawalan ng suot nitong takong na hindi niya alam kung bakit parang isang musika sa pandinig niya. Huminto at lumingon ito sa kaniya. "Nakatalikod ako pero ramdam ko yung mga tingin mo sa akin.
Kung ganoon, humarap ka para magtitigan tayong dalawa. Imbis na sumagot, tumalikod na lang ulit si Sophia at nagpatuloy sa paglalakad para sila'y makaalis patungo sa eskwelahan ni Amanda. Alas 9 ang simula ng programa pero maaga pa lang ay nauna na sa eskwelahan ang anak nila para sa pag-iinsay ng sayaw na ipiperform nila mamaya sa harap ng mga magulang nila. Sa totoo lang, hindi maiwasang maging emosyonal kanina ni Sophia na mapagtanto na unti-unti nang lumalaki ang anak niya na noon lang ay nasa sinapupunan pa niya. Bumalik sa alaala niya ang pinagdaan ng hirap nung pinagbubuntis si Amanda hanggang sa may panganak niya ito. Pakiramdam niya ang bilis ng panahon at hindi siya makapaniwala na dadalo na siya sa Family Day. Isa sa mga mahalagang programa sa eskwelahan. Parang panaginip lang sa kaniya ang lahat ng nangyayari ngayon. Go Amanda, kaya mo yan. Support lang sa'yo si Mama. Halos magtakip ng tenga si Rafael sa lakas ng boses ni Sophia sa tabi niya na todo suporta sa paglalaro ng kanilang anak sa gitna. Kasalukuyang naglalaro ang mga bata bilang parte ng programa nila habang ang mga magulang ay nanonood at todo bigay suporta sa anak nila. Rafael, ano bang plano mo sa buhay? Aba, naglalaro ang anak mo. Ani Sophia dahil nasa kalagitnaan sila ng programa pero ni minsan hindi niya ito nakikitang sumisigaw. Puro pagpapalakpak lang ang nakikita niya. Suportahan mo naman Rafael. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Tanong ni Rafael na tila pinagmamayabang pa ang pagpalakpak at pagwagayway ng pulang watawat na hawak niya. Ito ang kulay na itinalaga sa grupo nila na nahati sa dalawa. Kulay asul ang isang grupo na kanina pang nangunguna sa mga aktibidad at mga palaro. Sige, ipagpatuloy mo na lang yan. Bakas ang pagiging sarkastiko sa boses ni Sophia. Pero di na lamang niya ito pinansin at nagpanggap na abala sa panunood sa nangyayari sa gitna kung nasaan ang kanilang anak. Dumaan na siya sa ganitong yugto ng kabataan at kung dati ituwang-tuwa siya sa mga palaro at kaganapan sa eskwelahan tulad nito, ngayon ay parang inuubos na lang niya ang oras sa pag-upo at pagpalakpak sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay nasa iba siyang mundo. Pamilyar sa kaniya, ngunit hindi gustong makisama ng katawan at isipan niya. Akala niya makakaya niyang iwanan pansamantala ang pagiging isang boss sa kanilang hasyenda, pero hindi dahil sa bawat galaw ng mga tao sa paligid niya ay alerto siya. Sa mga taong lumalapit at kumakausap sa pag-ina niya ay nakabantay siya. Mama, Papa. Napatingin siya sa tumatakbong si Amanda papunta sa kinatatayo nila na may dalang papremyo. Panalo po kami sa games Mama, Papa. Congrats baby. Sa pagkakataong ito, si Rafael lang sumalubong sa kanilang anak saka ito binuhat. Sobrang proud sa iyo si Papa. Pati na rin si Mama. Ani Sophia saka dinampi ang labi sa pisngi ng kanilang anak. Si Papa wala. Ani Rafael na tila nag-aabang din ng premyo kay Sophia. Na pinaikutan lang siya ng kanyang mata. Tingnan mo, ayaw akong bigyan ng kiss ng mama mo. Maramot. Wow, naghanap ka pa talaga ng kakampi. Ani Sophia. Mama, kiss niyo na po si Papa. Tila nagmamakaawang wika ni Amanda. Sige na po, kawawa naman si Papa. Manghihina po siya pag hindi mo siya kinis Mama. Tumaas ang kaliwang kilay niya dahil sa pagtataka kung saan yun nakuha ng bata. Pero imbis na magtanong, tumingkayad na lamang siya para idampi ang labi sa pisngi ni Rafael na mabilis lumingon sa kaniya kaya parehong labi nila ang nagtagpo. At kasabay noon ang isang mabilis na kislap ng ilaw malapit sa pwesto nila. Nice! Perfect! Wika ng isang photographer na makunan ang sandaling iyon. Hindi ako aware na pre-nut shoot pala ito na pupuntahan ko. Ang bongga ng family nyo ha? Hindi malaman ni Sophia ang dapat na reaksyon. Pero tinawanan lamang niya ito at binigyan ng makahulugang tingin si Rafael
na patay mali siya sa ginawa niya. Bigyan mo ako ng maraming kopya ng litrato na kinunan mo. Magbabayad ako kahit magkano. Anito sa photographer na agad namang sumang-ayon. Okay kids, next natin naman ngayon ay maglalaro ang mga parents. Turn naman nila ngayon at isupport nyo sila mommy at daddy. Okay ba yon? Anunsyo ng guro habang inaayos ang entablado kung saan may mga nilalagay na kagamitan na gagamitin sa laro na para sa matatanda. May magbo-volunteers po ba sa ating mga parent? Nagkatinginan si Rafael at Sophia na mayroong kakaibang ngisi sa labi nila. Hindi tayo sasali. Pabulong ni wika ni Rafael kay Sophia. Kami, sasali kami. Ani Sophia na nakatas pa ang kanang kamay. Tuwang-tuwa naman si Amanda na halos mamulan ang mga palad sa kapapalakpak. Si Rafael naman ay hindi may pintang itsura, ngunit dahil ito'y kagustuhan ng kanilang mag-iina, wala siyang nagawa kundi baba ang kanyang anak upang irolyo hanggang siko ang sleeve ng suot niya. Napaawang ang bibig ng ilang kababaihan na makita mga ugat sa magkabilang braso ni Rafael, dahilan para dumami ang mga nais sumali. Wow! Mukhang ikaw pa yata ang pag-asa ng red team. Biro ni Sophia na makita ang reaksyon ng ilang mga magulang sa kanila. Ipanalo mo to para sa anak mo. Hindi ba pwedeng para sa iyo, Sophia? Tanong ni Rafael na lalo lumakas ang kumpiyansa na makita ang lalaroin nila. Three-legged race na kung saan ang kanang hita at kaliwang hita ng magpares ay itatali bago tumakbo at makipag-unahan sa kalaban na makarating sa finish line. Pasimple niyang hinapit ang bewang ni Sophia na bahagyang nagulat sa kanyang ginawa. Hindi pa tayo nag-start. Kailangang mahigpit ang hawak mo sa akin para may panalo natin to. Ani Rafael na lalong hinapit ang bewang ni Sophia palapit sa kaniya. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang dami mong sinasabi. Tsatsyansing ka lang naman. Aba, pagtsansing ba ang pagtawag sa paghawak sa asawa? Tanong pabalik ni Rafael na may nakarinig pala, dahilan kaya pinalakpakan sila at naging sentro ng atensyon. Napailing na lamang si Sophia dahil sa kanyang kahihiyan. Sa gitna ng kasiyahan na nagaganap sa eskwelahan ay may kaganapan naman sa asyenda na hindi nila inaasahan. Manang Linda, kanino ho kaya yung maleta na nandoon sa sala? Kaninang umaga pa yun doon, pero wala namang kumukuha. Wika ng isang kasambahay. Tumigil saglit sa paghuhugas ng mga plato si Manang Linda upang ito'y lingunin. Saan mo nakita? Naroroon po sa gilid ng sopa. Tinanong ko naman po sa ibang kasamahan natin pero hindi naman daw ho sa kanila. Anito, sinubukan kong buhatin pero masyadong mabigat. Nagpunas ng kamay si Manang Linda bago iwanan ang mahugasin na nasa lababo. Dala ng kuryosidad, nagtungo siya sa sala upang tingnan ang sinasabi ng kasambay sa kaniya. At doon ay nakita niya ang isang malaking itim na maleta na nakabagsak lang sa gilid ng sopa. Nilapitan nila ito at sinuri upang kilalanin kung sino nagmamay-ari, pero maski si Manang Linda ay hindi malaman kung kanino ito. Walang kahit na anong nakasulat o palatandaan. Lumingon siya sa paligid at nang makita si Arthur na bumababa ng hagdan, agad niya itong tinawag upang itanong kung pamilyar ba ang maleta na nasa harap nila. Hindi ko po alam, Manang Linda. Ani Arthur saka ito nalapitan upang hanapin kung mayroong luggage tag pero wala. Kailan pa po ito dito? Kaninang umaga lang ho, senyor. Tugon ng kasambahay na unang nakakita sa maleta. Walang kumukuha mula pa kanina. Sinubukan kong buhatin pero sobrang bigat. Bubuksan ko sana kanina, kaso parang may mali, kaya tinawag ko si Manang Linda. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Arthur at nagkaroon siya ng masamang kutob patungkol sa maletang ito. Hinanap niya ang zipper at laking pagtataka nang walang makitang lock. Senyor, hindi kaya bomba ang laman niyan? Hindi maiwasang tanong ni Manang Linda na bakas ang pag-aalala
sa mukha nito. Kailangan humbuksan natin para malaman, ani Arthur at isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa sala nang dahan-dahan nitong binubuksan ang zipper. At doon tumambad sa kanila ang isang katawan ng taong halatang pilit isiniksik sa loob ng maleta. Nangingitim na ang katawan nito at ang nakadilat nitong mga mata ay nagpadagdag sa kilabot na naramdaman nila. Kumawala ang sigaw sa dalawang kasambahay nang makita ang isang bangkay. Bakas ang takot at gulat sa kanilang mga mukha habang si Arthur naman ay hindi makapagsalita. Hindi siya makagalaw na makita at makilala ang wala ng buhay na katawan sa harap niya. Si Adriel. Dapit hapon na makauwi si Rafael sa asyenda at ang kaninang hyper na si Amanda ay bagsak na dahil sa buong maghapon itong pagsali sa mga aktibidad sa family program na ginanap kanina. Marami itong naiuwing mga papremyo at mula sa mga pinanalo itong mga laro, kasama na roon ang laro na sinilihan kanina ni Rafael at Sophia. Huwag mo na siyang gisingin. Ako na ang bahala magbuhat sa kaniya, ani Rafael nang subukang gisingin si Sophia, ang batang tulog mantika sa backseat. Sandaling ipinarada ni Rafael sa garahe ang kotseng kanilang sinasakyan bago magpasyahang bumaba para buhatin ang kanilang anak. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Sophia habang sila naglalakad papasok sa loob. Ramdam niya ang pagod ng katawan na malala pa sa pinagdaanan niya noong unang sabak niya sa martial arts. Mainit ang panahon at sinabayan rin ng daming ganap kanina na sulit naman pero inubos naman ang enerhiya niya. Gusto mong buhatin rin kita? Ani Rafael na huminto para lunginin siya. Pumasan ka sa likod ko. Ano ako? Bata? Halika na sa loob. Aniya saka sinabayan sa paglalakad si Rafael. Nang makapasok sila sa loob, katakataka ang pagiging tahimik ng pasilyong nilalakaran nila. Hindi kalat ang mga tao ni Rafael na madalas ay sumasalubong sa kanila. Bakit parang ang tahimik? Ani Sophia at nang sila'y makarating sa sala, naroroon pala ang lahat at nakatipo na. Tila ba may hinihintay ang pagdating nila. Nakatungo ang mga ito at mababa ka sa mukha na mayroong hindi tama. May galing sa iyak, mayroong tulala at nagpipigil ng luha. Napansin niya lahat ng iyon, kaya naman batid na niyang maibabalita ang mga ito na tiyak hindi magugustuhan ng lalaking nasa tabi niya. Anong mayroon? Tanong ni Rafael kay Arthur. Mula sa pagkakatungo, inangat nito ang ulo niya upang sagutin ang tanong na nagpatigil kay Sophia. Wala na si Adriel. Walang emosyon, ngunit baka sa boses nito ang pagdurusa sa sanapit ng isa sa mga kasamahan nila. Inilagay ang bangkay niya sa maleta na kanina pang umaga dito sa sala. May 2 tama ng baril sa likuran at isang nakakamatay na droga ang itinurok sa batok niya. Napatakip ng bibig si Sophia dahil hindi inaasahang balita na maririnig niya. Nilingon niya agad si Rafael na may hindi kanais-nais na ekspresyon dahilan ng pag-angat ng takot sa mukha niya. Ako na ang magdadala kay Amanda sa kwarto. Natatananta niyang kinuha ang anak sa mga kamay nito na malaya namang ibinigay ni Rafael sa kaniya. Batid niyang hindi siya dapat makialam sa bagay na ito. Ngunit alam niyang pagmumula naman ito ng isang malaki at panibagong gulo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Kompleto, walang labis, walang kulang. Ani Rafael na mawala ng kanyang mag-ina sa kanyang tabi. Pinasadahan niya ng tingin ang isang maleta na nasa lapag at nakita ang mga bahid ng dugo mula dito. 5:00 ng hapon kahapon, paalis siya para gawin ang trabahong pinagagawa niyo sa kaniya. Pero base sa mga taong bantay sa labas ng gate, hindi nila nakitang umalis o lumabas si Adriel. Mariing napapikit si Rafael at agad inalis ang mga Rivera na unang sospek sa isip niya. Hindi ito nakalis sa asyenda at hindi nagawa ang pinapatrabaho niya. Kaya ibig sabihin, walang kinalaman ang mga tagalabas. Narito sa loob ang taong may kagagawa nito. Nasaan ang katawan ni Adriel? Tanong niya
At mula sa 2 tao na sobrang malapit dito, humakbang paabante sina Arvin at Ivan. Hawak nito ang isang cremation jar na kung saan nakalagay ang abo ng kanilang kasamahan. Naikuyom ni Rafael ang kamao at otomatikong inangat ang tingin sa ikalawang palapag ng asyenda. Hindi na siya nakapagtimpi at dali-daling pumanik sa itaas upang puntahan ang taong pinagsususpetsahan niya na may kinalaman sa pagkamatay ni Idriel. Hindi siya nagdalawang isip hugutin ang baril na nakaipit sa kanyang pantalon at maras na binuksan ang pinto ng kwartong sadya niya. Rafael! Hindi na pinatapos magsalita si Danica na nabigla sa pagpasok nito sa loob at sabay tinutukan ng baril sa noo. Wow! Ako ba ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Idriel? At balak mo pa talaga akong idamay dito? Ani Danica at naglakad siya palapit at inangat ang tingin kay Rafael na nakatutok na pala ang hawak ng baril sa kaniya. Hindi siya nagpatinag at tinutukan rin ng baril ang kanyang kapatid. So ano? Dito na ba natin tatapusin ang lahat, kapatid? Taimtim na nagdadasal si Manang Linda sa harap ng altar at sa litrato ng mga magulang ni Rafael at Danica. Pinapanalangin na sana hindi magpatayan ang 2 anak nila na iniwan sa pangangalaga niya. Kung nabubuhay pa kayo, tiyak akong hindi nangyayari ang mga bagay na ito. Aniya habang pinagmamasdan ang litrato ng namayapang magulang ng kambal. Manang Linda, napalingon siya sa likuran nang marinig ang pagtawag ng isa sa mga kasambahay sa kaniya. Sa tingin ko, kumalma na ang sitwasyon sa taas. Si Senyora Sophia ang nagsilbing tubig sa nagliliyab na galit ng senyor. Umalis si Manang Linda sa harap ng altar upang masiguro ang ibinalita sa kaniya ng kasambahay. Inangat niya ang tingin sa ikalawang palapag ng asyenda at doon niya nakita na inaalalayan na si Pia si Rafael palayo kay Danica. Salamat sa Diyos! Nakahinga siya ng maluwag. Saka nilingon ang katabi upang utusan muli ang mga ito na kumuha ng gamit para sa paglilinis ng kalat sa itaas. Muli niyang inangat ang tingin para sana'y silipin si Danica pero wala na ito sa kinatatayuan niya. Kawawang mga bata, na puno ng pagkasuklam ang mga puso nila. Aniya dahil ng mga bata pa lamang ito, hindi ganito ang turingan ng kambal. Malayong malayo sa nakasanayan niya noong araw at nagsimula lamang ang alitan nito nang mamatay ang mga magulang nila. Naging magulo ang asyenda kasama pati ang relasyon ng kambal. Rinig ni Sophia ang malakas na buhos ng tubig sa shower room kung saan naliligo si Rafael. Bakit andito ka pa? Napatingin siya sa pinto ng banyo nang marinig ang boses ni Rafael. Ang unang umagaw ng atensyon niya ay ang basa nitong buhok at ang mga butil ng tubig na lumalandas pababa sa katawan niya. Mayroon itong saplot na tawalyang nakabalot sa bandang baywang na agad namang inilis ni Sophia ang tingin doon. Hindi ba ako pwede dito sa kwarto mo? Tanong niya pabalik pero wala siyang nakuhang sagot kung kaya't kinuha niya ang pagkakataong ito para ilabas ang salubin patungkol sa nangyari kanina. Sa tingin mo ba, si Danica talaga ang utak ng lahat ng ito? Hindi ko alam. Mahirap paniwalaan pero kahit saang anggulo mo tingnan, parang silang ang pwedeng gumawa nito, ani Rafael. Pero anong dahilan niya? Ani Sophia. Saka nilingon si Rafael. Anong dahilan niya? At bakit? Parang ang laki ng galit niya sa iyo at sa amin ni Amanda. May dapat ba akong ayusin o klaruhin sa kaniya? Hindi maiwasan ni Sophia ang masaktan para sa anak niya, sapagkat si Danica ay isa sa mga taong sobrang napakalapit kay Amanda. Ano na lamang kaya ang mararamdaman nito kung iyong paborito niyang tiya ay may balak palang masama sa kaniya? Wala kang dapat ayusin dito. Kapatid ko ang may problema, wala sa inyo. At ano nga ang problema niya? Hindi sumagot si Rafael, kaya lalo nakaramdam ng pagkadismaya at pag-alala si Sophia. Ligtas pa ba kami sa poder mo, Rafael? Tanong niya na nagpatigil sa pagbubotones ni Rafael. Umaasa siya na may maririnig na sagot pero nananatili itong walang imik. Dismayado siyang napangiti at umalis sa kama
kung saan siya nakaupo. Sorry, kalimutan mo na lang ang tinanong ko. Naglakad na siya patungo sa pinto nang maramdaman ang marahang paghawak ni Rafael sa braso niya. Balak niyang lingunin pero isinandal nito ang ulo sa kanang balikat niya na nagpatigil sa kaniya. Bigyan mo po ako ng panahon, Sophia. Kaunting panahon pa. Anito na tila nagpalambot ng tuhod niya. Sa tono ng boses ni Rafael, batid niyang hindi lang siya ang nahihirapan. Nalagasan ng isang miyembro ang una nitong naging pamilya at ang salirin ay hindi man lang nito magawang gantihan. Walang imik na lumingon si Sophia kay Rafael upang salubungan ito ng yakap at ikulong ito sa mga bisig niya. Ito lang ang tanging paraan na naiisip niya para maibsan ang sakit at bigat na dinadala nito. Danica, palagi mo nga alagaan ang kakambal mo, okay? Alam mo naman yun, hindi sanay na wala ka sa tabi niya. Gusto palagi kang kasama. Wika ng ina habang sinusuklay ang mahabang buhok ng batang si Danica sa harapan niya. Bakit po? Aalis po kayo ni Papa? Takang tanong ni Danica sa kanyang ina, saka ito nilingon. Saan po kayo pupunta? Wala kaming pupunta ng inyo Papa. Pinapaalala ko lang sa'yo kasi palagi mong iniiwanan si Rafael sa school nyo. Anito, saka ibinaba ang suklay sa mesa upang itirintas ang buhok ni Danica. Nagsusumbong sa akin ang kambal mo, ang sungit mo raw kapag kasama mga friends mo. Hindi mo raw siya pinapansin at itinataboy mo pa daw siya. Huwag ganoon anak. Isama mo si Rafael sa'yo. Ipakilala mo sa mga friends mo. Kasi naman po ma, palagi siya nakabuntot sa akin. Ayaw niya makipagkaibigan sa iba niyang kaklase. Gusto palagi akong kasama. Nakakainis kaya? Bahagyang natawa ang kanyang ina. Intindihin mo na lang Danica. Mahiyain ang kakambal mo. Hindi sanay makipagkilala at makasalamuha sa tao. Gusto niya lagi kang kasama kasi sanay at komportable siya sa'yo. Di alisin po niya ang hiya niya. Ang hina-hina naman ni Rafael. Grade 2 na kami pero parang baby pa rin. Wika pa nito saka ipinag-cross ang magkabilang braso. Paano kapag malaki na po kami? Ganyan pa rin ba siya? Sa tingin ko, hindi na. Tugon ng kanyang ina na tila ba kumpiyansa siya sa isasagot niya. Kapag ikaw ay dalaga na at siya ay binata na, tiyak akong ikaw na ipagtatanggol at poprotektahan ni Rafael. Nakasisiguro ako sa bagay na yun anak. Napanguso na lamang si Danica. Sana po totoo yan. Sana maging katulad siya ni Papa na matapang. Saka malakas para di siya mukhang laging kawawa. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Danica na maalala ang pag-uusap nila noon ng kanyang ina. Hindi niya akalain na magkakatotoo pala ang hiling niya noon na maging katulad ito ng kanilang ama. Matapang, mapagpanimula at nagiging malupit sa mga tao sa paligid niya. Subalit sa kabila noon, nakikita pa rin ni Danica ang kilos at ugali sa loob ni Rafael na kailanman ay hindi na mabubura. Ang pagiging balat sibuyas. Ramdam pa rin niya ang pagiging sensitibo ni Rafael sa lahat ng bagay. Kagaya pa rin ito ng dati na hindi pa rin ito kayang kontrolin ang kanyang emosyon at hinahayaan ang sarili na magpatangay na lamang sa nararamdaman niya. Pinapakita nitong matapang at wala siyang kinatatakutan, ngunit sa loob nito ay meron pa rin itong kinukubli na kahinaan. Bilang kanyang kakambal, malakas ang koneksyon nila kaya batid niya ang mga bagay na hindi kayang ilabas ni Rafael sa iba. Ito na po ang red wine nyo, senyorita. Pasensya na kung natagalan. Mula sa pagkakahiga sa pool chase, bumangon si Danica upang kuhanin ang baso at dalang red wine ni Manang Linda na ipinakuha niya kanina. Manang Linda, may itatanong po ako sa inyo. Aniya habang nagsasali ng wine sa basong hawak-hawak. Ano pong masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa asyenda? Malala ba ito o mas malala yung naranasan nyo noon? Mas malala ang nakikita ko ngayon. Walang pag-aalilangang tugon nito kay Danica. Matagal akong naninilbihan sa pamilyang ito. Binata pa lang iyong ama ay narito na ako.
Marami na ako nasaksihan at napagdaanan dito. Ngunit ngayon pala ako nakakita ng dalawang magkapatid na nagtututukan ng baril sa isa't isa. Hindi kaaya-ayang tingnan at tiyak ako na hindi rin ito magugustuhan ng inyong mga magulang. Hindi rin naman mangyayari to kung hindi sila nawala. Kaswal niyang sagot bago sumandal sa kanyang inuupuan at ibalik ang tingin sa swimming pool. Pero kung tutuusin, okay na rin nawala sila para matutong tumayo sa sariling paa yung isa. Nakita nyo naman kung gaano kalaki ang pinagbago ni Rafael. Iyon nga lang ay kailangan niya pang pigain para lumabas yung buo niyang halimaw sa loob niya. Ang ibig nyo bang sabihin, talagang sinasadya niyong gawin ang mga bagay na ito? Kung kinakailangan, bakit hindi? Aniya saka sumimsim ng wine. Kaso nakita nyo naman, nagiging marupok dahil sa mag-iinan niya na malaking sagabal sa mga plano niya. Siya lang din ang gumawa ng paraan para hanapin ang kahinaan niya. Imbis na nakapokus siya sa una niyang pamilya, ayan, inuubos ang oras niya sa anak at asawa. Pero hindi ba't iyon naman ang gustong mangyari sa inyo ng inyong ama't ina? Gusto nila magkaroon kayo ng normal at simpleng pamumuhay kasama ang magiging pamilya nyo. Paano kami magkakaroon ng normal na buhay kung iniwanan nila kami na hindi namin alam kung sino ang mga kaaway? Mabubuhay ba kami ng normal kung malaking trauma ang iniwan nila sa amin? Hindi nila gusto na iwanan kayo, senyorita. Walang may gusto mangyari ng bagay na yon. Sarkastiko siyang natawa at napailing sa sinabi ni Manang Linda. Alam niya kung gaano kalupit ang kanyang ama noong mga panahong nabubuhay pa ito. Alam niyang marami itong nakaaway at nakamagang mga di-ordinaryong tao na humuntong na nga sa pagkamatay kasama ang kanilang pinakamamahal na ina. Noon iniidol niya pa ang kanyang ama dahil sa pagiging matapang nito, pero nang malaman niyang kumikitil ito ng ilang mga inosenteng tao, doon siya nagkaroon ng sama ng loob at nagsimulang dumistansya sa kanyang ama. Danica, anak, parte yun ng trabaho ko at kung hindi ko gagawin iyon, ako ang papatay nila. Gusto mo bang mawala ng ama? Iyon ang naging tugon sa kanya ng kanyang ama nang tanungin niya ito patungkol sa bagay na iyon. Hindi niya nakuha ang sagot na hinahanap niya, kaya nagpatuloy siya pagtatanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan nila. Isang araw pagmulat na ng kanyang mga mata, wala na ang mga magulang nila. Noon hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang ama at ina hanggang sa isang araw, nagising na lang siya sa katotohanan ng lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Tanggap na niya ang nangyari, subalit ang kanyang kakambal ay hindi pa. Naghahanap pa rin ito ng hustisya para sa kanilang mga magulang. Subalit dapat ba itong bigyan ng katarungan kung pinagbayaran lang nila ang kasalanan ginawa nila? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kaya para kay Danica, hindi na dapat sila bigyan ng hustisya, pero kung itong kagustuhin ni Rafael, nakahanda siyang suportahan ang kanyang kakambal. At gagawin din niya ang lahat para dispatchahin ang mga taong malaking sagabal sa mga plano nito. Ilan linggo na ang nakalipas at unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Parang bagyo lang ang dumaan na pagkatapos mag-iwan ng dilubyo, kailangan pa rin umusad ng lahat ng naiwan. Rafael, sasama ka ba sa paghahatid kay Amanda sa kanyang eskwelahan? Ani Sophia kay Rafael. Mauna na kayong pumasok sa sasakyan. May kailangan akong kuhanin saglit sa opisina. Paalam ni Rafael sa kaniya. Tumango na lamang siya at di na nagtakang magtanong pa dahil mukhang nagmamadali ito. Malaki ang nakita niyang pagbabago sa ugali ni Rafael. Naging mas maingat ito sa kanila ni Amanda at naging banayad sa mga galaw nitong mga nakarang araw. Dati pa naman itong kalmado pero tila dumoble na ngayon na hindi niya alam kung dapat ba niyang ipag-alala. Magmula nung humingi ito sa kanya ng konti pang panahon, hindi na nito napag-usapan pa at di na rin siya nito kinakausap patungkol sa kaligtasan nila na madalas silang pagtalunan noon. Hindi naman siya tanga para di mapansin na kumikilos ito na mag-isa. Iyon nga lang, wala siyang ideya kung ano ang pinaplano nito sa kanila o kung meron nga ba. Tita Danica, nang marinig iyon ni Sophia,
mabilis siyang lumingon sa kinatatayo ng anak at nakitang tumatakbo ito patungo kay Danica na mukha ngayon lang umuwi mula sa kung saan. Mabilis kumilos ang kanyang mga paa para pigilan ang kanyang anak sa paglapit kay Danica na kung kumilos ay parang wala nangyari. "Anak, sumakay ka na sa kotse. Aalis na tayo." Aniya saka tumingin kay Danica na tila ba natutuwa pa sa nagiging reaksyon niya. "Magpapaalam lang po ako kay tita." Anito saka yumakap sa binti ni Danica. "Tita, papasok na po ako sa school. Mamaya po pag uwi ko, lalaro po tayo ulit." "Oo naman, maglalaro tayo." Anito habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sophia. "Pero mas masaya kapag marami tayo, kaya magyaya ka pa ng isasali mo." "Talaga po? Pwede po ba mag-join si Papa at si Mama sa atin?" "Oo naman, kahit ganun pa karami ang sumali sa atin. Sinisiguro ko na mag-i-enjoy tayo." Hindi niya alam kung may iba pa ba itong ipinahihiwatig pero di siya nag-aksaya pa ng oras para patulan si Danica. "Halika na, Amanda." Kinilig na niya ang kanyang anak. Para di na ito makapalag, tumingin siya kay Danica. "Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, pero wag na wag mong susubukan na idamay pa ang mga bata dito." "So dapat na ba akong matakot niyan?" Natatawang wika nito saka humakbang palapit kay Sophia. "Huwag kang magtapang-tapangan kung alam mo na wala ka talagang laban. Palagi mo sanang tatandaan na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig." Nagsalubong ang kilay niya habang taas namang naglakad si Danica papasok sa loob ng asyenda. Nilingon niya ito at nakitang nagkasalubong pa sila ni Rafael. Pero kagaya ng mga nakarang araw, hindi ito nagpapansinan. Mariin siyang napapikit at iwinaksi sa isip niya ang sinabi ni Danica. Ngunit sa loob niya ay may pag-alala. Dapat ba siyang mabahala? Sunod-sunod na putok ng baril ang pinawawala ni Rafael sa shooting target na nasa kanyang harapan habang ang kanyang isipan naman ay okupado ng mga bagay at pangyayari na ilang araw nang gumugulo sa kaniya. Mga desisyong maaaring magpabago sa takbo ng buhay niya at ng dalawang babae sa buhay niya. Nahihirapan siya at sa totoo lang, hindi rin niya alam kung tama pa ba ang mga nasa isip niya. Masyadong magulo at napakakomplikado. Si Danica, ang kanyang kambal, ay isa sa ngayon sa mga tao na higit niyang binabantayan. Alam niya ang takbo ng isip nito at hindi niya yun kontrolado, kaya ganito na lamang ang pag-aalala niya sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Walang kaso sa kaniya kung siya ang target ng kambal, subalit ibang usapan na kapag buhay na mag-ina niya ang nakataya dito. Rafael. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likuran nang maramdaman na may tumapik sa kanyang braso at dahil sa pagiging okupado, natutukan niya ito ng baril sa noo. "What the?" Mahinang mura niya sa kabinaba ang nakatutok na baril kay Sophia. "I'm sorry. Hindi ko alam na nandyan ka." "Obvious nga sa naging reaksyon mo." Anito saka sumilip sa likuran nito para makita ang shooting target na pinatatamaan ni Rafael. "May bala ka bang butasan lahat ng yan? Mukhang wala ng space sa panibagong bala." Nilingon ito ni Rafael at doon lang niya napagtanto na halos mapuno na nga ito ng mga butas. Inalis niya ang shield na suot bilang proteksyon sa mga mata niya, pati na rin ang earmuffs na nasa tenga. Binaba niya ang baril sa mesa na nasa harap bago lingonin si Sophia. "Bakit ka pala napunta dito? Wala ka naman training ngayong araw, hindi ba?" May bala akong pumunta ngayon sa supermarket." Inalabas nito ang isang mahabang listahan na nasa bulsa upang ipakita kay Rafael. "Nag-volunteer ako na mamalengke ngayon since wala naman akong ibang ginagawa pa dito sa asyenda. Magpapaalam lang sana ako sa'yo, baka kasi hanapin mo ako." Ganun ba? Siya, sige, sasamahan na kita." Ani Rafael, saka kinuha ang coat niya nakasabit, sabay hapit sa balakang ni Sophia at mabilis itong ninakawan ng halik sa kanyang labi. "Huwag mo nang tanungin kung saan iyon. Sanayin mo na ang sarili mo simula ngayon."
Hindi ito nakapagsalita at balak pa sanang umisa pa ni Rafael nang hinarang nito sa bibig niya ang papel kung saan nakalista ang mga bibilhin niya. Pero hindi ibig sabihin na pagbibigyan kita, aniya. Saka naunang maglakad palabas ng pintuan. Pero muli siyang hinila ni Rafael pabalik sa loob ng shooting range at isinara ang pinto kung saan siya nito isinandal. Hindi ka naman siguro nakakalimot sa kasunduan natin, Sophia? Tanong nito sa kaniya. Nagsalubong ang kilay ni Sophia. Kasunduan? Kasunduan naman saan? Huwag kang magpanggap na hindi mo naalala. Hindi ako magtatanong kung mayroon ako naalala. Tugon niya nang hindi pinuputol ang diretsong mga tingin kay Rafael na ilang pulgada na lang ang lapit nila sa isa't isa. Sobrang importante ba niyan? Wala kasi akong matandaan na kasunduan maliban dun sa una nating deal. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago mapagpasya ni Rafael na lumayo kay Sophia. Wala. Kalimutan mo na lang. Halika na. Umalis na tayo. Anito saka binuksan ang pinto na kamuntik na niyang ikinasubsob. Napaawang na lang ang bibig ni Sophia dahil sa bilis ng pagbabago ng mood ng kasama niya. Ano ba kasing deal yun? Tanong sa sarili niya bago sumunod kay Rafael na nauna nang lumabas ng silid. Sinubukan niya itong tanungin ulit pero inuba nito ang usapan kaya wala na siyang nagawa. Hanggang sa makarating sila sa supermarket. Hindi na nabanggit pa ni Rafael ang tungkol sa bagay na lalo nagpataas ng kuryosidad ni Sophia. Ilang beses siyang nagtatangka pero hindi siya makahanap ng tamang tiyempo. Pasimple siyang tumingin kay Rafael na nagtutulak ng shopping cart. Diretso ang tingin nito sa daan at kung isa kang estranghero na magtatakang kausapin ito, ay malamang aatras ka. Dahil sa itsura pa lang ng mukha ni Rafael na hindi na nga maganda ang timpla at parang may apoy pang ibubuga kapag nagtangka kang kausapin siya. Tumikhim siya at nagkunwaring may tinitingnan sa laman ng shopping cart na dala nila. Hindi ko akalaing marami pala ang bibili natin. Kaya mo ba siyang itulak? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko ngayon? Tanong nito pabalik nang hindi man lang siya nagawang lingunin. Well, baka kasi nabibigitan ka na at napipilitan lang sumama. Ayos lang sa akin na mauna ka na sa sasakyan. Ako nang bahala dyan. Tumigil ito sa paglalakad saka siya nilingon. Kaya mo na ba itong mag-isa? Napakorap si Sophia sa di naasang tugon nito sa kaniya. Buong akala niya ay sasalungat ito pero bigo siya. Syempre naman. Kaya kong itulak yan. Ilan na lang naman ang kulang kaya madali na sa akin to. Sigurado ka? Oo naman. Pero sige. Kung iyan ang gusto mo. Binitawan ito ang shopping cart saka tumingin sa suot niyang relo. Hintay na lang kita sa kotse. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo na lang ako. May dala ka namang cellphone, hindi ba? Pilit ng ngiti naman ang ginawa ni Sophia bago tumango sa taong hindi marunong makiramdam sa kung anong totoo ang gusto niya. Good. Labas na ako dito. Paalam ni Rafael saka siya nito tinalikuran at tuluyan na nga lumabas sa loob ng supermarket kung saan naiwan si Sophia kasama ang mga pinamili nila. Hindi ito ang inaasahan niyang resulta at kung kanina ilitong-lito siya sa kinikilos ng kasama niya, ngayon ay gusto lang nito makipagsabayan sa pagsusungit nito. Mayroon siyang ideya kung saan nagsimula ang pagsusuplado nito. Subalit wala talaga siyang matandaan kung anong kasunduan ang sinasabi ni Rafael. Ganoon ba kaimportante yun sa kaniya at ganyan siya ka bad trip? Napaikot na lang niya ang mata bago hawakan ang cart na sobrang bigat pala nang itulak niya. Nakahanda na siya nang umalis sa pesto niya nang may bumunggo dito. Sorry. Natigil sa paghingi ng paumanhin ang taong nakasagi sa cart niya dahil nung magtama ang kanilang mga mata, tila nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Kapwa naliliit ang mga mata nila at kinilala ang isa't isa. Sophia? Ikaw ba yan? Nang marinig ang boses nito, doon niya nakumpirma na ang taong nasa harapan niya ay ang matagal na niyang hinahanap. Michelle?
Oh my goodness! Ikaw nga, Beb! Halos pataling wika ni Michelle saka sinalubong ng yakap si Sophia. Hala! Di ko in-expect na magkikita tayo dito. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin, bruha ka? Anong balita sa'yo? Bahagya siyang natawa. Ano ba? Bumalik ako sa apartment at nightclub para bisitahin niya kayo. Pero matagal na pala nagsara yun. Wala rin naman akong contact number ng kahit isa sa inyo, kaya wala talagang ideya kung saan lupalop na kayo nakatira. Sa bagay, nawalan na rin naman ako ng kontak sa'yo dahil sa higpit ng bodyguard mo. Anito na kinakunot ng noon ni Sophia, pero bago pa siya makapagtanong ay may sumingit na sales lady at pinatatabi sila sa gilid dahil nakaharang ang mga cart nila sa daan. Agad namang sumunod ang dalawa at ipinagpatuloy ang kamustahan habang sabay na naglalakad. Kumusta pala ang baby mo? Babae o lalaki? Tanong ni Michelle na bahagya pang natawa na may mapagtanto sa tanong niya. Grabe, ilang years na ang lumipas, pero ngayon ko lang malalaman ang gender at pangalan ng anak mo. Ngumiti si Sophia sabay tingin ng mga prutas na nadaanan nila. Babae siya, Amanda ang pangalan, at kaka 5 years old pa lang niya nitong nakarambuan. Wow! Ang bongga! May picture ka ba niya? Gusto ko siyang makita. Nilabas ni Sophia ang cellphone na dala at pumunta sa gallery para ipakita mga litrato ng kanyang anak. Halos puro mukha ni Amanda ang laman nito dahil hindi naman siya mahilig kuhanan ang sarili. Ang pretty niya, Beb. Iyong mga mata pa lang ay kuhang-kuha na sa'yo. Komento ni Michelle at otomatikong napalitan ng pagtataka ang mukha niya na makita ang sumunod na litrato ni Amanda na kasama ang ama nito. Oh, so kayo pa rin pala ng asawa mo noon. Ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Ani Sophia saka tumigil sa paglalakad. Beb, red flag yung asawa mo. Aware ka naman siguro sa bagay na yun, di ba? Bakit parang nagtitiis ka pa sa kanya? Saka binalik ni Michelle ang cellphone sa kaniya. Kung kailangan mo ng tulong, ay pagkakataon mo na ngayon. Ako ang bahala sa'yo. May kilala akong pwedeng magbigay ng proteksyon sa'yo kung iyon ang inaalala mo. Sandali lang, Michelle. Ano bang sinasabi mo? Batid ni Sophia ang gustong iparating nito sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siya nitong madaliin na animoy nasa panganib siya. Sophia, wag mo nang i-deny. Minamaltrato ka niya, hindi ba? Hindi, Michelle. Never niyo akong pinagmalupitan. Aniya, ngunit biglang pumasok sa isipan niya ang mga kaganapan sa asyenda. Bigla siyang napaisip pero kinimkim na lamang niya ang bagay na yon para hindi na rin magtanong pa at maghinala si Michelle. Mahal mo ba? Nabalik ang atensyon niya sa katabi niya. Mahal mo kaya pinagtatakpan mo? Michelle, hindi ko siya pinagtatakpan. So mahal mo nga. Teka nga, bakit ba kung pinaulanan mo ng mga tanong? Pwede bang ikaw naman ang magkwento? Ani Sophia saka nagsimula maglakad para ipagpatuloy ang pamimili niya. So anong balita sa'yo? Kumusta ka nitong mga nagdaang taon? Mabilis namang tinangay ng hangin ang mga tanong sa isip ni Michelle nang marinig ang tanong ni Sophia. Well, I'm getting married, Sophia. Saka itinaas ang kanang kamay upang ipakita ang singsing sa daliri niya. Invited ka ha? Punta ka sa kasal ko. Hindi ka pwedeng mawala doon. Natigilan si Sophia at doon may pumitik sa alaala niya patungkol sa kasunduan na sinasabi ni Rafael kanina. Sobrang importante ba niyan? Wala kasi akong matandaan na kasunduan maliban doon sa una nating deal. Hindi na mabilang ni Rafael kung makailang beses nang umulit sa isipan niya ang mga katagang binitawan ni Sophia na nagdulot ng inis sa kaniya. Wala siyang balak iwanan ito sa supermarket kasama ang mga pinamili nila na ubod ng dami. Pero naramdaman niyang gusto siyang paalisin ni Sophia kung kaya't ginawa na niya. Ayaw rin naman niyang magtalo pa sila at hindi niya gustong lumaki pa ang dilim ng pagkakaunawaan, kaya mas mabuti niya na lumayo muna. Huminto siya sa paglalakad
nang mapadaan sa isang jewelry store. Wala siyang balak pumasok pero tila nagkaroon ng isip ang kanyang mga paa at naglakad siya patungo sa loob. "Hello sir, welcome po. Ano pong hanap nila?" Hindi niya pinansin ang sales lady na sumalubong sa kaniya. Tumingin siya sa mga nakadisplay na alahas na nasa loob ng salamin at napako ang kanyang tingin sa isang singsing na mayroong maliit na diamante na nakalagay sa gitna. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa jewelry store para tumingin ng singsing na kailanman ay hindi niya akalaing gagawin niya. Patingin nitong nasa dulo. Aniya sa sales lady na agad namang kinuha ang itinuro niya. Nang iabot, nagsimula na rin siyang daldalin nito kung gaano kaganda ang singsing na hawak niya at sinabayan rin ng pagpapakita ng iba't ibang alahas na nasa harapan niya. "Sir, kung di nyo po mamasamain ang tanong ko, para po ba ito sa girlfriend nyo?" Tumingin si Rafael sa sales lady. "Hindi." "Ah, ganun po ba? Sir, yung hawak nyo po kasi ay engagement ring. Nag-aalang ang wika nito. Pero mayroon pong ibang singsing na para sa... Alam kong engagement ring ang hawak ko." Putol ni Rafael sa binalik sa sales lady ang singsing na hawak. "Kukuhanin ko to. Pakilagay sa engagement ring box yung pinakamahal at pinakamaganda." Sa una ay nagtataka ang sales lady, ngunit nang matauhan sa mga tingin ni Rafael ay mabilis itong gumalaw upang sundin ang una nilang parokyano sa araw na ito. Hindi girlfriend at hindi rin totoong asawa. Hindi malinaw kung ano ba talagang relasyon nila ni Sophia. Subalit sinisiguro ni Rafael na ang papel nila bilang magulang ni Amanda ay hihigit pa. Nakakabinging katahimikan ang namamayani sa loob ng sasakyan kung saan parehong walang balak magsalita ang dalawang sakay nito. Diretso ang tingin ni Rafael sa daan dahil siya nagmamaneho ng sasakyan habang si Sophia naman ang nasa passenger seat, nakatingin sa may bintana at abala sa pag-iisip kung paano susuyuin ang kanyang katabi. Matapos niyang mapagtanto kung anong kasunduan ang sinasabi ni Rafael, hindi na siya pinatahimik ng konsensya niya kahit sa totoo lang wala naman siyang dapat ihingi ng tawa dito. Ang natatanda niya, hinamon niya ito patungkol sa pagyaya nito sa kanilang kasal. Subalit wala siyang sinabi na pagpayag niya. Malinaw na malabo naging usapan nila pero hindi niya mawari kung paano bubuksan ang topic na yon. Gayong mukhang seryoso si Rafael sa usaping iyon, base na rin sa mga reaksyon pinapakita nito mula pa kanina. Napatingin siya sa cellphone na kanyang hawak nang bigla itong tumunog. Isang mensahe ang kanyang natanggap galing kay Michelle na nakapalitan niya ng numero kanina. Nakalahad dito ang isang eksaktong lugar at eksaktong oras ng kasal nito sa darating na Sabado. "Sino yan?" tanong ni Rafael nang hindi matiis ang katahimikan. Kanina pa rin itong pinapakiramdaman ni Sophia dahil hindi ito nagsasalita magmula nung umalis sila sa mall kanina. "Ah, si Michelle. Dati ko siyang kasamaan sa nightclub kung natatandaan mo." Tugon nito sa kanilingon si Rafael. "Nagkita kasi kami kanina sa supermarket nang hindi sinasadya. Ngayon na ulit kami nagkaroon ng chance para makapag-usap. Pero masyadong maikli ang oras kaya kinuha namin ang contact number ng isa't isa." Tumangutango si Rafael kahit hindi na matandaan kung sino ang tinutukoy nito. "Pwede mo siyang imbitahan sa asyenda kung gusto mo." Sige. Pero siya ang unang nag-invite sa aming dalawa, kaya ako muna ang pupunta sa kaniya." Ani Sophia sa binalik ang tingin sa kanyang cellphone. Sa darating na Sabado, kasal na niya at iniimbitahan niya tayong dumalo sa okasyon na yon. Hindi naman ako tumanggi since wala naman ako nakikitang rason para tanggihan siya. "Gusto mo bang sumama?" Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. "Well, okay lang naman kung ayaw mo. Kami lang ni Amanda ang pupunta." "Bakit ba ang hilig mong pangunahan ako sa mga desisyon ko?" Ani Rafael sa binaling ang tingin kay Sophia. Sorry.
Ang tagal mo kasing hindi sumagot, kaya ang nasa isip ko, hindi mo gustong sumama. Ang rason na lamang nito. Anyway, alas 9 sa Sabado ang start ng wedding ceremony. Sa Monte Maria ang wedding reception. Malapit lang siya dito, hindi ba? Oo, malapit lang. Tugon nito saka hininto ang sakyan na makapasok na sila sa garahe. Doon lamang namalayan ni Sophia na nakauwi na pala sila. At bago siya makababa ay pinigilan siya ni Rafael. Bakit, Rafael? Matagal bago ito nakasagot sa kanya. Wala. Tsaka na lang. Napaawang na lamang ang bibig niya at di malaman kung sinasadya ba ito o talagang nagdadalawang isip si Rafael na ilabas ang balak nitong sabihin sa kaniya. Imbis na bawasan ang iniisip niya, lalo lang itong nadagdagan. Ano yung itatanong nito? Bakit kaya hindi tinuloy? Nagtatampo ba ito patungkol sa kasunduan na nalimutan niya? Masama pa ba ang loob ni Rafael sa kaniya? Sa dami ng tanong, napabugo na lamang siya sa hangin at bumaba ng kotse na naguguluhan sa astanang kasama niya. Nang makapasok sa asyenda, sinalubong sila ng mga kasambahay para kuhanin ang mga pinamili nila. Si Rafael naman ay walang imik na pumanhik sa itaas para magtungo sa kanyang paboritong opisina, habang si Sophia naman ay dumiretso sa kusina para tumulong kina Manang Linda. Nang sumapit ang Sabado, sabik na sabik si Amanda nang malamang aalis silang tatlo. Maaga pa lang ay nakagayak na ito. Manang Linda, pakibisan lang si Amanda ng maayos at angkop na damit. Isunod yun agad sa ibaba. Ako na po ang bahala, senyor. Anito, saka hinila si Amanda papasok sa kwarto. Amanda, anak, nasaan ang mama mo? Hindi na natuloy ni Rafael ang balak sabihin na makitang wala na pala siyang kausap sa kanyang harapan. Dahil sumunod pala ang kanyang anak, kina Manang Linda. Bumaba siya ng hagdan at nang masalubong ang taong hinahanap niya ay paakyat naman ito sa itaas. Pareho silang natigilan at ilang segundo din na nagtitigan. Si Amanda? Tanong ni Sophia na maramdamang walang balak basagin ni Rafael ang katahimikan sa pagitan nila. Sa lalim ng tingin nito sa kaniya, ramdam pati hanggang kaluluwa niya. Bagay sa iyo ang suot mo. Nabalik siya sa sarili nang marinig ang sinabi ni Rafael. Humakbang ito pababa sa baitang patungo sa kinatatayuan niya at bahagyang hinawi ang buhok niya na nakaharang sa kaliwa niyang pisngi. Bagay rin ang hiko mo sa tenga, pati na rin ang kwinta sa liig mo. Napalunok si Sophia at nagkaroon agad siya ng ideya kung saan patungo ang sinasabi ni Rafael sa harap niya. Ilang araw na nga nakalipas at akala niya nakalimutan na nito ang tungkol sa bagay na yun. Di naman nila ito muli na pag-uusapan pero mukhang nagkamali siya. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at bahagyang pinisil na lalong kinakaban niya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at bago pa makapagsalita, boses ni Amanda ang pumaibabaw sa kanila. Mama, Papa, ready na po ako. Alis na po tayo. Hiyaw nito habang hinihila sa braso ang kanyang ama't ina pababa ng hagdan. Amanda, dahan-dahan lang sa pagbaba at baka malaglag tayo. Ani Sophia at mabuti na lang kasunod namang ito si Manang Linda na nagpakalma ng sitwasyon. Binalik niya ang tingin kay Rafael na blanko na ekspresyon ng mukha ngayon. May sasabihin ka pa ba? Tanong niya. Wala. Halika na. Umalis na tayo. Bumaba na ito ng tuluyan sa hagdan saka inlis ang kanang kamay sa bulsa ng pantalon niya. Napalabi na lang si Sophia dahil ramdam niya ang pagkadismaya nito na hanggang sa kanilang pag-alis, hindi na muli pang umimik ang nagmamaneho ng sasakyan. Kung ano ang kinaingay ni Amanda sa backseat, ganoon naman katahimik ang nasa unahan. Hindi niya gusto ang ganitong katahimikan, kaya nagpasya na siyang kausapin si Rafael nang bigla nitong tulinan ang pagmamaneho ng sasakyan. Kamuntikan na siyang mapamura dahil sa pagkagulat. Marin siyang humawak sa seatbelt niya at nilingon ang bata sa backseat upang silipin kung maayos lang ba ang lagay nito.
Rafael, may bata tayong kasama. Ano bang problema? Lumipat ka sa backseat. Utos nito saka inangat ang tingin sa rearview mirror. Ano? Teka, bakit naman? May nakasunod sa ating sasakyan. Ani Rafael at kasabay noon ay ang tatlong sunod-sunod na putok ng baril mula sa sasakyan na nasa likuran nila. Mahigpit ang hawak ni Sophia sa grab handle ng kotse dahil sa makapigil hiningang pagpapatakbo ni Rafael ng sasakyan nila. Mabilis ngunit maingat dahil meron silang bata na kasama sa likuran na may suot na headphone at abala sa hawak na gadgets para pansamantalang iwanan ang realidad. Ito ang naisip ni Sophia para madistract si Amanda na mukhang effective naman dahil hindi nito inaalis ang mga mata sa nilalaro. What the? Sino ba ang mga ito? Tiimbagang nawika ni Rafael habang tinitingnan sa side view mirror ang nakasunod sa kanila. Huminto na ito sa pagpaputok ng baril, ngunit hindi pa rin napanatag ang loob ng dalawa dahil patuloy pa rin itong humahabol sa bilis nila. Maluwag ang kalsada at ilang sasakyan lamang ang kanilang kasalo sa daan. Na ipinagpasalamat na rin ni Rafael sapagat hindi siya hirap maghanap ng ibang daan para matakasan ang kotseng humahabol sa kanilang likuran. Saglit niyang inalis ang tingin sa daan para kuhanin ang baril na nasa glove compartment. Ako na ang gagamit. Gulat siyang napatingin kay Sophia nang agawin nito ang baril sa kaniya. Hindi naman niya ito mabawi agad dahil ang kanyang atensyon ay nakatutok sa daan. Anong sinasabi mo? Ibigay mo sa akin yan ngayon na. Hindi mo alam ang gagawin mo. Rafael, alam ko ang gagawin ko. Anito sakay kinasa ang pistol na hawak niya. Para saan pa't nag-aral ako nito? Kung di mo naman pala ako papayagan. Hindi sa ganitong sitwasyon, Sophia. Lalo siyang nakaramdam ng inis at di malaman ang uunahin kung makikipagdebate ba o tatakasan ang humahabol sa kanila. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa daan at ako nang bahala sa mga nakasunod sa atin, Rafael. Hindi ako unang magpapaputok, gagamitin ko lang to kung talagang kinakailangan. Ani Sophia, saka binaba ang salamin ng front door upang sana'y silipin ang sasakyan, ngunit laking gulat na lamang niya nang nasa gilid na pala nila ito. Katabi nila mismo at may baril na nakatutok sa gawin nila. Hola! Ang nakangiting bati sa kaniya ng lalaki nagmamaneho ng sasakyan. Katabi ang isa pang lalaki na may hawak ng shotgun. Mabilis inabot ni Rafael ang batok ni Sophia upang ito'y protektahan gamit ang pagyuko nilang dalawa at kasabay noon ang pagpapawala ng putok ng baril mula sa sakyang nasa gilid nila. What the? Mahigpit ang mga hawak niya sa manibela at mas tinulinan pa niya ang pagpapatakbo ng sakyan para takasan ang mga armadong tao sa gilid nila imbis na labanan pa. Hindi niya magawang gumanti ng putok dahil sa oras siya magkamali ng pagmamaneho, dalawang tao ang maaaring madamay. Sophia, ibigay mo na sa akin ang baril. Huli na para matapos ang sasabihin niya dahil isang putok ng baril ang narinig niya mula sa katabi niya. Naabot langit ang ngiti na makita ang pagbagal ng sasakyang sumusunod sa kanila. Natamaan ko yung gulong, ani Sophia bago umayos ang pagkakaupo at nilingon si Rafael na hindi alam ang i-react sa nakita. Saglit siyang tumingin sa side view mirror para silipin kung ano ang lagay ng sasakyang nasa likuran nila at mukhang tama nga si Sophia dahil natigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada, hudyat na wala ng dahilan para magmadali sila. Nagkaroon siya ng dahilan para makahinga ng maluwag, ngunit hindi niya hinayaang makapante ang sarili dahil humana pa siya ng ibang daan kung saan marami pang sasakyan ang makakahalubilo nila. Sumingit siya sa ibang mga sasakyan para matabunan ang kotseng gamit nila kung sakaling may backup ang mga armadong lalaki kanina. Sophia, wag mo nang susubukan ulit gawin ang ginawa mo kanina. Alam mo ba kung gaano kadelikado? Rafael, wag na tayong tumuloy. Anito at hindi man na siya hinayaang makapagsalita
na nakahanda na sana para pangaralan si Sophia. Bumalik na lang tayo sa asyenda. May tama ka sa hita. Natigilan siya. Binaba ang tingin sa parte kung saan nakaramdam siya ngayon lang ng matinding hapdi at kirot. Mayroong naglalabasang dugo sa kanang hita niya at kitang-kita ng kanyang mga mata ang butas kung saan bumuo ng isang bala. Hindi niya alam na mayroon pala siyang tama. Mama, Papa, tapos na po tayo mag-ride? Kapwa sila napalingon sa backseat dahil sa tanong ni Amanda. Isa pa po. Tama na, Amanda. Uuwi na tayo. Tugon ni Sophia na hindi magandang itsura dahil sa makapigil hininga na nangyari kanina. I'm really sorry, Michelle. May bigla kasing emergency, kaya di na kami tumuloy. Susunod sana ako, kaso hindi na kaya. Paliwanag ni Sophia kay Michelle na nasa kabilang linya ng cellphone. Bawi na lang ako next time. Naku, Beb. Ayos lang. Emergency naman kamo. So, naiintindihan ko. Sayang lang kasi, kung narito ka, makikita mo yung iba nating kasama sa club noon. Hinihintay ka at gusto ka ring makita. Ani Michelle. Napabuga siya sa hangin. Ganoon ba? Pasensya na rin kamo. Pero, babawi na lang ako sa susunod. Hindi lang talaga kaya ngayong araw dahil hindi ko maiwanan yung pasyente ko. Oo, Sophia. Sige, walang problema. Sasabihin ko na lang sa kanila mamaya. Basta, bawi ka kamo next time ha. Sobrang miss ka na namin. Anito at may isa pang boses na narinig si Sophia sa kabilang linya na tila tinatawag si Michelle. Oo, wait, ito na. Sige na, Sophia. Ibababa ko na ito at tinatawag na ako ng husband ko. Bye, ingat ka. Oo, sige na. Congrats ulit sa inyo, Michelle. Best wishes. Aniya bago maputol ang linya ng tawag. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga dahil sa paghihinayang na hindi siya nakadalo sa kasal. Subalit mas nadismaya siya sa nangyari sa kanila kanina. Iba ang pakiramdam sa pakikipaghabulan nila kay kamatayan. Ibang kaba pero iba rin ang saya nang matsambahan niya ang gulong ng sasakyan na humahabol sa kanila. Dahilan kaya nila ito natakasan. Nagamit na rin niya ang itinuro sa kaniya at kahit papaano, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng silbi sa mga sitwasyong kagaya kanina. Maraming salamat, Dok. Pasensya na ulit. Bigla ng pagpapatawag namin sa inyo kanina. Napalingon siya sa likuran nang marinig ang boses ni Arthur kasama ang doktor na umasikaso kay Rafael para alisin at gumutin ang tama ng baril sa kanang hita nito. Walang problema sa akin. Buo ang loob ko na makapaglingkod sa mga Garcia kahit na nung oras niyo pa ako tawagan. Wika ng matandang lalaki habang inaayos ang stethoscope na nakasabit sa leeg niya. Hayaan niyo muna siya makapagpahinga ng ilang araw at kung maaari, huwag niyo na muna siyang patayuin o palakarin dahil baka lumala ang lagay ng hita niya. Ipainom niyo rin ang mga gamot na reseta ko sa tamang oras para wala tayong maging komplikasyon at maging mabilis ang paggaling ng kanang hita niya. Pero hindi naman po malala ang kalagayan ng hita niya. Tama po ba, Dok? Hindi na mapigilan ni Sophia ang sumingit dahil sa kanyang pag-alala. Wala naman siguro mangyayari seryosong operasyon sa parte ng tinamaan ng bala. Ngumiti ang doktor sa kaniya. Huwag kayong mag-alala. Hindi malala ang lagay ng inyong asawa. Sa ngayon, ang kailangan niya ay suporta at pag-aalaga mula sa iyo. Nakahinga siya ng maluwag at agad inalis ang negatibong bagay sa isip niya. Sa dami ng dugong nakita niya kanina, ang akala niya ay darating na sa punto na mapuputulan ito ng paa. Pero sa kabutihang palad, hindi naman pala aabot sa ganoon ang sitwasyon ni Rafael na ipinagpasalamat niya. Nang makalis na ang doktor, kinuha ni Sophia ang pagkakataong ito para kausapin si Arthur at makibalita patungkol sa nangyari kanina. Batid niyang inutusan na ito ni Rafael
para imbestigahan ang pag-atake sa kanila ng mga armadong lalaki. Sa ngayon, hindi pa namin kilala ang nag-ambush sa inyo kanina. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para makilala ang mga taong yun. Ang tanging sagot ni Arthur na kinabagsak ng balikat niya. JPX485. Napalingon sila sa likuran nang marinig ang boses ni Amanda. Iyon po yung letter at number na nakita ko sa harap ng sakyan kanina. Yun pong humahabol sa atin kanina. Sigurado ka? Tanong ni Arthur na bakas ang gulat sa mukha sa sinabi ni Amanda. May natatanon ka pa bang ibang detalye patungkol sa mga humahabol sa inyo kanina? Kita ko po ay may tattoo po sa mukha yung isa. Saka itinuro ang kanyang pisngi para ipakita kung saan niya nakita ang tattoo sa lalaki kanina. Parang letter S po. Unti-unting tumango si Arthur at tinapik sa ulo si Amanda. Salamat. Magiging malaking tulong ang sinabi mo. Letter S? Takang tanong ni Sophia saka binalik ang tingin kay Arthur. Hindi kaya Savannah ang ibig sabihin ng letrang iyon? Matagal bago ito nakasagot. Iyon ang aalamin ko. Hindi alam ni Sophia kung tama bang mag-akusasiya, gayon hindi naman matibay ang ebidensya at letang nakita sa mukha ng lalaki na umatake sa kanila. Maraming ibig sabihin ng S, pero kung siya ang tatanungin, si Savannah na ang numero 1 suspect niya. Maaaring nag-uutos ito ng ibang tao upang ituloy ang masama nitong plano. What the? Tiimbagang mura ni Rafael nang maramdaman ang kirot sa hita niya nang subukan niyang galawin ang kanang paa. Nakasandal na lang ang kanyang ulo sa headboard ng kama at huminga ng malalim para kumalma. Ilang beses na nalagay ang buhay niya sa alanganin. Pero tila di pa rin sanay ang katawan niya sa mga ganitong uri ng sakit. Huwag mo munang subukan tumayo. Hindi mo pa kaya. Napalingon siya sa pintuan nang marinig ang pamilyar na boses ni Sophia. May hawak-hawak itong tray na naglalaman ng pagkain at saka inumin. Kailangan mo muna raw magpahinga ng ilang araw bago ka kumilos. Huwag mong pilitin o biglayin ang sarili mo maglakad kung ayaw mong maputulan ka ng paa. Sarkastikong nagpakuwala ng mahinang tawa si Rafael sa kanyang narinig. Salamat sa concern, Sophia. Malaking bagay ang sinabi mo. You're welcome. Anito habang inaayos ang mga gamot na ipaiinom sa pasyente niya. Siguro naman, narinig mo ang mga sinabi ni Doc sa'yo kanina. Uminom ng gamot sa tamang oras para bumilis ang pagaling ng tama ng baril dyan sa hita mo. At kailangan mo rin ng pahinga. Hindi naman ako mamamatay dito. Ani Rafael na animoy walang sakit na nararamdaman sa parte kung saan siya tinamaan. Ilang araw lang ay ayos na to. Hindi na kailangan ng gamot. Pasaway ka rin ano? Mas magaling ka pa sa doktor. Hahawak sana siya sa hita ni Rafael pero mabilis itong pinigilan dahilan kaya siya natawa. O ano, sa reaksyon mong yan, hindi na ba kailangan ng gamot? Matilim na tingin na lamang ang tinugon ni Rafael bago kunin ang gamot sa tray at sabay-sabay itong ininom. Ano yun? Wala pang laman ang sikmura mo. Hindi makapaniwalang wika ni Sophia na ipinagkibit balikat na lamang ni Rafael. Maupo ka nga dito. Anito saka tinapik ang espasyo sa gilid ng kama. May pag-uusapan tayo. Nagtataka man, sumunod na lamang siya sa sinabi ng pasyente niya. Sa itsura nito, mukhang seryoso ang sasabihin nito sa kaniya. Tungkol saan ba to? Iyong ginawa mo kanina. Huwag mo nang uulitin yon. Hindi mo alam kung gaano ako katakot kanina na makita kong gumanti ka ng putok sa kanila. Pero natamaan ko naman sila, di ba? Maaring tsamba, pero at least nagawa kong pahintuin sila, hindi ba? Depensa ni Sophia. Hindi ka ba proud bilang isang guro na nagturo sa akin kung paano gumamit ng baril? Masaya ako bilang guro mo, Anito, pero bilang isang asawa, hindi.
Natigilan si Sophia ngunit hindi pinutol ang tingin kay Rafael. Pakiramdam niya na walan siya ng kakayahan para magsalita. Dapat ko bang klaruhin ang sinabi mo? Ani Rafael na makitang walang reaksyon ang babae sa harap niya. Okay, sige. Bilang magulang ng anak natin, hindi ako masaya sa ginawa mo kanina. Maaari mong ikapahamak. Hindi gusto ni Rafael ang hindi siya pinapatapos sa pagsasalita. Ngunit nang dumampi ang labi ni Sophia sa labi niya ay dahilan ng pagtahimik niya. Wala siyang nakikitang dahilan para umangal dito. Mabilis niyang hinawakan ang batok nito at hindi nagpatalo sa paggalaw ng labi nito sa kaniya. Kulang na lang ay higupin niya pati ang kaluluwa nito para maramdaman kung gaano siya kasabik at kauhaw sa taong kasalo niya ngayon. Nagsisimula siyang ganahan at sa isang iglap parang nawala ang matinding kirot na kanyang nararamdaman. Dahil sa klase ng gamot na nagmumula kay Sophia na ilang saglit lang ay humiwalay sa kaniya. Ilang segundo bago ito nagsalita. Iyong kasunduang sinasabi mo, saka na natin pag-usapan kapag magaling ka na. Sophia, wala akong sakit. Aniya, pero parang wala itong narinig dahil kaagad itong umalis sa gilid ng kama kung saan niya ito pinaupo kanina. Bilisan mo ang pagpapagaling at kapag okay ka na, doon ko na ibibigay ang sagot ko sa iyo. Ani Sophia bago siya nito tinalikuran at naglakad palabas ng pintuan. Marin siyang napapikit at muling bumalik ang sakit ng hita niya nang subukang tumayo para sana'y habulin si Sophia. Alam niya talaga kung paano ako babaliwin. Bulong niya saka muling isinandal ang ulo sa headboard ng kama. Isang malakas na paghampas sa mesa ang gumawa ng ingi sa silid kung saan nakatipon ang mga bagong miyembro ng isang kilalang mafia clan, ang Rivera family. Ano? Pumalpa kayo? Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng isang lalaki nang marinig ang pahay ng dalawang tao na inutusan niya para salakayin ng mga taong matagal ng alikabok sa paningin niya. Para yun lang? Ni isa sa kanila? Wala kayong napuruhan man lang? Nagkakamot sa batok ang isang lalaking may tato sa pisngi. Mukhang wala. Hindi nyo naman nabanggit na marunong pala gumamit ng armas yung asawa ni Garcia. Natsyempohan kami naglalagay ng bala sa shotgun. Kaya di kami nakaganti agad sa pagpaputok niya sa amin. Ending, nabutasan kami ng gulong. Gumuhit ang gulat sa mukha ng isang lalaki, ngunit napalitan din ito ng ngisi. What the? Marunong nang humawak ng baril ang babaeng yun? Pero sandali lang. Hindi kaya sumabi tayo dito? Paano kung malaman to ni Bossing? Mayayari tayo. Wika ng isa na umatake kina Rafael pero inismidan lamang siya ng isang lalaki. Madali na yan lusutan. Kung malaman ng mga Garcia na tayo nag-ambush sa kanila, siguradong gagantihan tayo. Ani ng isang lalaki sa kaininumang alak na nasa basong hawak niya mula pa kanina. Pero baka nakakalimutan yung parte na tayo ng Rivera clan. Kaya hindi tayo pababayaan ng mga yan. Isa na tayo sa kanila. At sinusiguro ko na lalo tayong lalakas kung magiging isa rin ang hangarin natin. At iyon ay ang bumagsak ang mga Garcia clan. Bigla siyang napangisi sa mga tumatakbo sa isip niya. Pakiramdam niya ay umaayon sa kanya ang kapalaran dahil hindi siya nito pinahihirapang kumilos para makaganti sa dalawang tao na gusto niyang dispatchahin noon pa. Paliit ng palit ang mundo nila dahil ang dalawang taong nais niyang dispatchahin ay magkasama na sa iisang bubong. Hindi na sila mahihirapan pa at pakiramdam nila pumapabor sa kanila ang lahat dahil nagiging madili na lang ang tatrabahuhin nila. Hindi na dalawang tao ang tatargetin natin ngayon. Ani ng isang lalaki saka muli nagsali ng alak sa kanyang baso. Kundi isa ng pamilya. Ibig niyong sabihin, pati ang anak nila ay idadamay na natin? Nagpakawala siya ng sarkastikong tawa bago ibuhos sa mukha nito ang lamang alak
sa basong hawak. Napaka-estupido ng tanong mo. Umalis ka sa harap ko. Aniya at paupo na sana nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. At niluwa nito ang isang taong kanina pa nakikinig sa kanila. Maaari ba akong makisali sa inyo? Nakangising tanong ni Gilbert, ang isa sa mga kanang kamay ni Maruel Rivera. Ang mga Rivera? Hindi makapaniwalang wika ni Rafael matapos ibalita sa kanya ni Arthur ang resulta tungkol sa umatake sa kanila noong nakarang araw. Sigurado ka ba? Sigurado po, boss. Mga tauhan ni Maruel Rivera. Sila nag-ambu sa inyo dahil iyong plate number ng kotseng ginamit nila sa mga Rivera na kapangalan. Ibinaba ni Arthur sa mesa ang isang papel kung saan nakaimprinta ang litrato ng isang grupo. Kinuha ito ni Rafael at agad namukha ng dalawang tao sa litrato na siyang umatake sa kanilang mag-anak. Walang lumalabas sa salita sa kanyang bibig, ngunit ang isip niya ay naging okupado pansamantala. Marami siyang naiisip na posibilidad patungkol sa insidente na sigurado na si Maruel Rivera ang utak nito. Napatingin siya sa bintana ng opisina nang narinig ang hagik-hikan mula sa labas. Kinuha niya ang tungkod na nasa gilid upang maalalayan ang sarili sa pagtayo niya. Kaya ko, aniya kay Arthur na magtangka itong tulungan siya. Hirap man, pero tinis niya maglakad para makasilip sa bintana na nakapwesto sa gawi kung saan makikita ang hardin, at doon nakita niya sina Sofia kasama ang mga bisita nito. Arthur? Yes, boss. Huwag mo munang babanggitin kay Sophia ang tungkol dito. Dahil batid niyang kikilos si Sophia, agad oras na malaman nito na Rivera may kinalaman sa pag-atake sa kanila. At iyon ay hindi niya hahayaang mangyari. Hindi niya gustong masanay ito sa mundong ginagalawan niya. Napuno ng tawanan ng isang mesa kung saan naroon sina Sophia kasama si Michelle at ang ilang mga katrabaho nito noon sa nightclub. Narito sila sa pahingahan sa hardin sapagkat bukod sa presko ang hangin, maganda rin ang tanawin sa paligid. Grabe, as in salt, hindi ko kinaya ang sunod-sunod na activity namin ni husband. I mean, gets ko naman honeymoon namin, pero parang wala siyang kapaguran. Kwento ni Michelle na ilang linggo na ang nakalipas matapos ang kasal niya, pero ngayon lang siya nagkaroon ng libreng oras para makipagkita kina Sophia. Pagbigyan mo na, babe. First time niya naman kamo, hindi ba? Ikaw pa lang ang unang babae na nakalasap ng langit sa kaniya. Enjoyin mo na lang. Wika naman ng isa sa mga kasama nila sa mesa. Well, nag-enjoy naman ako. Kaso, alam niyo yun. Palagi ako ang naglilid sa aming dalawa. Dahil clueless talaga ang husband ko sa ganung bagay. Palibhasa, subsob kasi sa pag-aaral at saka sa trabaho niya. Literal na wala siyang idea kung paano mag-perform sa kama. At least good boy, hindi ba? Secure ka na sa kanya. At alam mong wala kang ibang pagsisilosan kundi trabaho niya. Nararamdaman ko na siya na talaga ang para sa'yo, Michelle. Siya na ang pinakahuling tao na pakakasalan mo. Hoy, excuse me, parang ang dami ko namang naging asawa sa sinabi mo. Ani Michelle saka suminsin sa tasa ng kaping nasa harap niya. Marami na ba sa inyo yung 4? Malamang. Sabay-sabay nilang sagot na kinasapo na lamang ng noon ni Sophia dahil di niya kinakaya ang mga revelasyong naririnig niya. Oh, ikaw Sophia, anong plano mo naman? Huwag kang tumawa lang dyan na parang audience lang. Mag-share ka naman. At gaya ng inaasahan, sa kanya ngayon ang spotlight. Kailan nyo ba balak magpakasal? Kailan nyo balak sundan ang panganay nyo? Pwedeng isa-isa lang? Natatawang wika ni Sophia sa katumikhim at lumingon muna sa paligid niya para masiguradong walang ibang tao ang makakarinig sa sasabihin niya. Well,
Ang totoo niyan, kailangan ko ng advice nyo sa bagay na to. Ilang araw nang gumugulo sa akin to at kailangan ko na may masasabihan. Sure Sophia, ano ba yun? Mapagkakatiwalaan mo kami. Ani Michelle na sinangayunan naman ng ibang kasama sa mesa. Halatang sabik na malaman ang sasabihin niya. Hindi ba't kaya kinakasal ang dalawang magkasintahan ay dahil mahal nila ang isa't isa? Panimula niya. Paano nyo malalaman na mahal nyo ang isang tao? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Seryoso ka, Sophia? Seryoso ka sa tanong mo? Ani Michelle. Seryoso ako. Aniya, dahil sa buong buhay niya, hindi siya nagkaroon ng seryosong kasintahan. Mayroon siyang mga nakarelasyon ng kabataan, subalit di niya sigurado kung nakaramdam siya ng pagmamahal sa mga iyon. I mean, aware naman kayo sa sitwasyon ko, hindi ba? Alam niyo naman kung paano ako napunta sa sitwasyong ganito. Nagkatinginan ang lahat bago mapagpasya ang sumagot ni Michelle. Well, may iba't iba tayo ng definition ng love. At sa case mo, mahirap nga matukoy yan. Nagkaroon ka naman siguro ng kasintahan, hindi ba? Malamang nakaramdam ka na ng kilig, saya, or sakit sa mga nakarelasyon mo. Tanong nito at tumango naman agad siya. So ayan, example na din yan ng love. Pero hindi naman puro saya ang nararamdaman mo. Dahil papasok din yan yung sakit, yung selos, yung inggit, or kung yung pang mga negative emotions. Teka, sandali nga. Parang pinapakomplikado mo ang sitwasyon. Ang dami pang pasikot-sikot. Singit ng isa sa kabahagyang hinampas ang mesa para kuhanin ang atensyon ni Sophia. Ganito, iayon natin ang mga sitwasyon mo sa mga itatanong ko. Oo at hindi lang isasagot mo para madali tayo, Sophia. Okay ba? Nagtataka man ay tumango na lamang siya sa pag-asang malilinawan siya sa mga gumugulo sa isipan niya. Kaya mo bang mabuhay nang hindi siya kasama? Oo, hindi naman siya hangin para ikamatay ko. Huwag ka na mag-explain, babe. Oo or hindi lang nga, hindi ba? Ani Michelle, go proceed. Siya ba ang nakikita mo sa hinaharap na makakasama hanggang magdalaga ang anak ninyo? Napaisip siya. Oo. Nakaramdam ka na ba ng inis kapag nawawalan siya ng oras sa inyo ng anak mo? Napalunok siya. Oo. Makakaramdam ka ba ng saya o tuwa kapag nalaman mong ikakasal siya sa iba? Hindi. Okay lang ba siya magkaroon siya ng anak sa ibang babae? Siyempre hindi. Last one. Masaya ka ba sa piling ng asawa mo? Oo, masaya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay puro saya ang nararamdaman ko. Bingo! Ayan, lumabas na sa bibig mo ang sagot sa tanong mo. Ani Michelle saka pumitik sa hangin. Tamang hindi puro saya ang mararamdaman mo sa pag-ibig. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na masaya ka sa piling niya, abay, ano pang hinihintay mo? Pasko? Natahimik siya at aminado na lilawan na sa mga tanong sa kanyang isipan. Subalit mayroon pa ring parte sa kaniya ang nalalabuan patungkol sa magiging kinabukasan nila ni Rafael. Gayong ang mundo nito ay hindi maiwan-iwan. Alam mo, babe, naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalinlangan. Kahit ako, ganyan rin ang mararamdaman ko kung yung partner ko ay mayroong delikadong mundo na tinitirhan. Pero tandaan mo, kung mahal ka niya, handa siyang iwanan yung mundong yun para sa'yo. Nakahanda siyang talikuran at bitawan ang isang bagay na nakakasama sa inyo at para na rin sa kaligtasan nyo. So anong gagawin ko? Papipiliin ko siya? Tanong niya. Hindi naman. Pero kung iyon ang paraan para malinawan ka,
lalo na sa gumugulo sa'yo, bakit hindi mo subukan? Napalunok siya dahil may ideya na siya kung ano magiging sagot ni Rafael sa kaniya. Sofia! Napalingon ang lahat sa taong tumawag sa pangalan niya at natahimik sila na makita kung sino ito. Pwede ba kitang makausap? Binalik ni Sofia ang tingin sa mga kasama niya at nagpaalam para puntan saglit si Rafael. Hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag ka muna maglakad-lakad? Hindi pa magaling ang kanang hita mo. Sofia, katawan ko to at alam ko sa sarili ko kung kaya ko na o hindi pa. Anito, saka siya tinalikuran. Sumunod ka sa akin. May kailangan akong itanong sa'yo at importante ito. Imbis na magtanong ay sumunod na lamang si Rito at hindi maiwasang manibago dahil sa tungkod na gamit nito ngayon. Hindi naman ito permanente pero di siya sanay makita ito na maglakad pa ika-ika at mayroon tungkod na kasama bilang suporta sa pagtayo niya. Tungkol saan bang pag-uusapan natin? Tanong niya pero hindi ito kumibo kaya naghintay na lamang siya at nang makarating sila sa water fountain, humarap ito sa kaniya. At kaagad siyang natigilan nang makita ang isang maliit na box na hawak nito sa kaliwang kamay niya. Rafael, hindi ko gustong papiliin mo ako, Sofia. Napatingin siya kay Rafael at nakaramdam ng kirot sa dibdib na makita sa mga mata nito ang lungkot. Narinig mo? Ayoko mamili dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Anito, saka binuksan ang box na hawak at inilabas ang singsing na matagal niyang gustong isuot sa daliri ng babae sa harap niya. Pero kung tatanggapin mo to, nakahanda akong iwanan ang mundong kinatatakutan mo. Bigyan mo lang ako ng unti pang panahon para magawa ang misyon ko. At pagkatapos ay magsisimula na tayo bilang isang normal na pamilya. Nailagay ni Sofia ang kamay sa bibig niya at kasabay noon ang paglandas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman pero masaya siya sa kanyang narinig sa mga binitawang salita nito sa kaniya. Nabigla siya subalit masaya ang puso niya. Unti-unti siya naglakad palapit kay Rafael. Naanimoy may balak pang lumuhod pero pinigilan niya. Ano ba? Di mo na kailangan lumuhod. Aniya, sabay punas ng mga luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Hindi mo ba ako tatanungin? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Rafael bago ilahat kay Sofia ang singsing na hawak niya. Sofia, will you marry me? Imbis na makakuha ng sagot, isang sorpresang halik naman ang tinugon nito sa kaniya na siyang lalo nagpaligaya sa puso ng dalawa na ngayon ay magiging isa na. Ang mga mata ni Sofia ay napako na sa singsing na nasa daliri niya habang ang kanyang mga labi ay nakakurbada na tila basay na babaliw na dahil kanina pa ito nakangiti at tumatawa mag-isa. Minu-minuto, palagi niyang tinitingnan ang daliri upang makasiguro kung naroon pa ba ang singsing at para mas makampante pa siya, hinahawakan rin niya ito para malaman kung ito ba'y totoo o isa lang ilusyon. Mama, ano pong nakakatawa sa singsing? Napatingin siya sa anak na magtanong ito sa kanya habang nakatingin din sa singsing na suot niya. Wala anak. Masaya lang si mama. Aniya, saka binaba ang kamay para tingnan ang ginagawa ni Amanda sa mesa. Abala ito sa pagguhit at pagkulay ng mga larawang kinokopya mula sa palabas sa pinanonood. Gumagaling ka na anak sa pagkukulay. Wala na masyadong lagpas. Tinuruan po kasi ako ni Tita Danica. Ani Amanda saka tiningnan ang gawi ng katabi niya. Mama, turuan mo din ako mag-drawing ng ganyan. Gusto ko yung malaking malaki. Tapos, dadalhin ko po sa school namin. Mamaya kita tuturuan anak.
Tapusin mo muna yan. Ani Amanda habang nililinis ang kanilang kwarto at mukhang ayaw pa nito magpaabala kaya wala nagawa si Amanda kundi mapanguso at ituloy ang ginagawa niya. Tumayo si Sophia upang iwanan muna saglit si Amanda. Naisipan niya magtungo sa kusina upang gawan siya ng merienda, subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagtitimpla ng juice ay may biglang yumakap mula sa likuran niya at sa amoy pa lamang nito ay kilala niya kung sino ito. Anong ginagawa mo? Rinig niyang tanong nito habang ang mga labi nito ay nasa liig niya na tila kinikiliti siya. Merienda ito ni Amanda. Tugon ni Sophia saka hinarap si Rafael. Ikaw, may gusto ko bang kainin? Ikaw, anito na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Nakatanggap ito ng mahinang hampas sa balikat mula kay Sophia. Ikaw ha? Umayos ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman kung may makarinig? Mag-asawa naman tayo, di ba? Pero hindi pa tayo kasal. Aniya, sabay taas ng kanang kamay upang ipakita ang singsing na nasa daliri niya. Engagement ring pa lang ang suot ko. Doon na rin naman yun pupunta. Katwira ni Rafael saka siya pinudpod ng halik sa kanyang pisngi hanggang sa magsimulang gumala ang kamay nito sa kanyang likuran. Nakaagad din naman niya napigilan. Rafael, nasa kusina tayo. Nakakahiya sa ibang makakita. Bago niya pa matapos ang balak sabihin, biglang may tumikhim sa gilid nila. Baka naman pwedeng sa kwarto niya yan gawin yan. Nakaharang kayo sa daan. Taas kilay na wika ni Danica. Saka ito dumaan mismo sa gitna nila upang paghiwalayin sila. Excuse me, kukuha ako ng maiinom. Napabuga na lamang si Sophia sa hangin bago itinuloy ang ginagawa niyang paghanda ng merienda para kay Amanda. Ngayon na lamang niya ulit nakita si Danica at wala siyang ideya kung saan ito nagpupunta o kung ano ang pinagkakabalan nito ngayon, pero araw-araw palagi pa rin siya nakaalerto sa posible namang pag-atake sa kanila ng taong pinagsususpetsahan niya. Danica, saan ka ba nagpupunta nitong mga nakarang araw? Tanong ni Rafael sa kanyang kakambal. Ano namang pinagkakabalan mo? Wow. Concern ba yan? Or curious ka lang? Anito, sabay tungga ng tubig sa pitsil na kinuha niya sa rep. Nagpunta ako sa kolumbaryo para dalawin ang parents natin. Death anniversary nila bukas, hindi ba? Hindi ako makakadalo bukas, kaya inagahan ko na. Napahinto si Sophia sa paghalo ng juice, saka nilingon niya si Rafael. Umaasa siyang may sasabihin ito pero wala siyang narinig. Binaling niya ang tingin kay Danica na sakto namang nakatingin rin sa kaniya. Akala niya ay may sasabihin ito. Pero umalis na rin ito kaagad sa harap nila kaya kinuha niya ang pagkakataong iyon para lapitan si Rafael. Death anniversary na pala ng parents mo bukas. Gusto mo bang samahan ka namin ng anak mo para dumalaw sa parents mo? Hinawakan niya ang kamay ni Rafael kaya napatingin ito sa kanya. Gusto ko rin kasi silang makilala. Bahagya itong humiti sa kaniya bago huwakan pabalik ang kamay niya. Sa ilang tuloy lang magkakilala ni Rafael, ni minsan, ay hindi pa niya naririnig ang kwento patungkol sa mga magulang nito. Ni hindi rin niya alam ang mga pangalan nito. At ngayon lang siya magkakaroon ng pagkakataon para kilalanin ng husto ang mapapangasawa niya. Gulat at pagtataka ang nangibabaw sa emosyon ni Sophia habang ang kanyang mga mata ay napako sa lapida na nasa harap niya. Nakasulat dito, Alexander Garcia, Amanda Garcia. Rafael, talaga bang Amanda ang pangalan ng iyong ina? Hindi makapaniwalang tanong ni Sophia habang hindi inaalis ang tingin sa lapida na nasa harap niya. Amanda nga, anito sa kaniya. Nilingon niya ito. Bakit di mo naman sa akin sinabi agad?
Hindi ko tuloy alam ang dapat na maramdaman ko. Ganyan rin ang naramdaman ko nung malaman kong ipinangalan mo sa anak natin. Ani Rafael, saka nilingon si Amanda na isinama nila at ngayon naglilibot ito sa malawak na damuhan kung nasaan sila. Pero anong magagawa kung ngayon ang gusto mong ipangalan sa kaniya? Napaawang na lang ang bibig niya saka binalik ang tingin sa lapida. Hindi siya namamalik mata dahil Amanda nga talaga ang nakaukit sa lapida. Kinikilabutan siya sa di malamang dahilan at nang mapansin iyon ni Rafael ay hinawakan nito ang kamay niya. Ma, Pa, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mapapangasawa ko, si Sophia. Anito habang nakatingin sa nitse ng kanyang ama at ina. Anak lang ang pinangako kong ipapakilala sa inyo, pero tinraidor ako ng sarili ko. Nahulog ako sa bitag ng babaeng katabi ko. Grabe ka naman sa bitag, angal ni Sophia sa kapaberong siniko si Rafael. Pwede ka man magpakatotoo sa magulang mo. Hindi naman mahirap aminin na nahumaling ka sa kagandahan ko. Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo, Sophia. Tumaas ang kaliwang kilay niya. So anong sinasabi mo? Hindi ba ako maganda? Maganda ka, Sophia. Hindi na siya kumibo pero hindi niya naitago ang ngiti sa kanyang labi. Tumikhim siya bago makipagkilala sa magulang ni Rafael. Sakto namang lumapit naman sa gawin nila si Amanda. Kaya ipinakilala na rin niya ang anak sa lolo at lola nito. Hello po, ako po si Amanda. Ani Amanda habang matindi ang kapit sa braso ng katabi niya. Hello po lola at lolo. Nahihiyang inangat ni Amanda ang kanyang kamay upang kumaway sa lapida. At wala pang 5 minuto, bumalik ito sa paglalaro sa malawak na damuhan. May ilang mga tao ring naririto sa kolumbaryo at nagkalat ang mga bata sa paligid. Kaya di na rin katakataka na mas gustong maglaro ni Amanda kaysa makipag-usap sa kanyang lolo at lola. Amanda, huwag kang masyadong lalayo, paalala ni Sophia dahil sa lawak ng lugar na kinilalagyan nila. Imposibleng hindi maglikot ng sobra si Amanda. May mga nakabantay at nakakalat na gwardiya naman sa paligid, kaya kahit papaano ay kampante siya sa kaligtasan nila ngayon. Napaupo sila ni Rafael sa isang bench at pasimple niyang tiningnan ang katabi na walang imik na nakatingin din sa lapida ng kanyang mga magulang. Hindi niya siguro alam kung tama bang itanong niya ang tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Baka ito masyadong sensitibo para kay Rafael. Hindi ka ba magtatanong sa akin, Sophia? Tila nabasa ni Rafael ang nasa isip niya. Dahilan kaya nawala ang pangamba sa loob niya. Okay lang ba, Rafael? Paniniguro niya at nang tumango ito, doon na siya naghanda sa mga itatanong niya. Anong kinamatay ng mga magulang mo, Rafael? Pinatay sila, Amanda. Walang pag-anilangang tugon nito na siyang kinagulat ni Sophia. Pinatay sila mismo sa harapan ko. Napatakip siya ng bibig at walang salitang gustong lumabas sa kaniya. Dahil sa kanyang gulat kung kaya't ipinagpatuloy ni Rafael ang paglalahad ng kwento na sinapit nila noon. Sa katunayan, 4 kaming target. Kami ni Danica at ang mga magulang namin, pero nakaligtas kami magkapatid. Marin itong napapikit nang maalala ang karumaldumal na sinapit ng magulang niya sa harapan niya. Hating gabi nang may mga pumasok sa asyenda. Patay ang lahat ng ilaw at lahat kami ay natutulog na. Tahimik ang paligid pero nabulabog kami sa sunod-sunod na putok ng baril at sa palaho ni Mama. Nagising ako at lumabas ng kwarto at nakasalubong si Danica sa pasilyo. Nagaya ko papunta rin sa kwarto ng magulang namin. Sabay kaming nagpunta
at pareho rin naming nakita kung paano sila namatay sa harapan namin. Nakita niyo ba kung sino? Tanong ni Sophia. May nakita ako, pero hindi na klaro sa isip ko. Dismayadong wika ni Rafael. Sinubukan rin nila kaming patayin pero nakatakas kami ni Danica. Hindi ko na masyadong maalala ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa sobrang ingay nung gabing yun. Puro putukan ng baril at pagsabog ang naririnig ko. Pagtakbo at pagtatago lang alam kong gawin noong panahon na yun. Dahil ni minsan, hindi ko inisip na pumasok sa organisasyong pinamumunuan ni Papa. Wala sa plano kong pumalit sa posisyon niya, pero kinain ko rin ang sinabi ko. Kung ganoon Rafael, bakit hirap kang iwanan ang organisasyon na pinamumunuan mo? Kung sa una pa lang pala ay hindi mo na ito gusto. Ito lang kasi ang tanging paraan para mahanap ko ang mga taong pumatay sa magulang ko. Seryosong tugon ito. Kaya hanggat hindi ko sila nakikita, hindi ko pwedeng talikuran ang una kong pamilya. Paano kung hindi mo sila makita, Rafael? Hindi ako papayag. Aniya, saka tumingin sa mga mata ni Sophia. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung anong klaseng kahayupan ang ginawa nila sa magulang ko, ganoon rin ang igaganti ko sa kanila. Ramdam ni Sophia ang bigat ni dinadala ni Rafael kahit nasa mata lang niya ito tinitingnan. Mayroong parte sa kaniya na naiintindihan ang hangar nito makipaghiganti dahil minsan na rin niya itong naramdaman. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magsalita tungkol sa kagustuhan mong makipaghiganti sa mga taong kumitil ng buhay ng magulang mo. Ani Sophia, saka binaling ang tingin sa itaas kung saan maliwalas ang kalangitan. Kasi sa totoo lang, naramdaman ko na rin yan. Iyong matinding galit at sakit to the point na gusto ko na lang manakit ng ibang tao para mailabas yung galit sa loob ko. Sa pagkakataong ito, si Rafael naman ang napuno ng katanungan sa isip dahil sa sinabi ni Sophia. Si Papa, napakabait niyang tao. Lahat ng gusto ko noon ay ibinibigay niya. Kahit na imposible, pero gagawa siya ng paraan para di lang ako magtampo. Daig pa nga niya si Mama sa sobrang maasikaso sa akin. Pumikit siya nang maramdamang may luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Iyon nga lang, maaga siyang kinuha sa akin at sobrang bad timing pa dahil hindi naging maganda ang huling pag-uusap namin ni Papa. Hindi man lang ako nakapag-sorry sa kaniya. Ang malas ko nun. Ayos lang ba kung itanong ko kung anong kinamatay niya? Tanong ni Rafael sa kaniya. Ang alam ko, nabaril siya ng mga di kilalang tao at hanggang ngayon wala pa ring lead sa kaso na yun. Nabuo na yata sa limot ng mga investigador dahil wala na kaming narinig sa kanila. Mayroong nagsasabi na nadamay lang daw si Papa at mayroon naman na natamaan daw ng ligaw na bala at napagkamalan lang daw na si Papa iyon. Pero sabi naman ng mga kamag-anak ko ay may sakit daw si Papa. Ewan, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Ang rami nilang haka-haka. Napabuga siya sa hangin at bumalik ang bigat sa loob niya nang maalala ang sinapit ng ama. Hanggang ngayon ay di ko pa rin natatanggap ng buo ang pagkawala ni Papa. Bukod sa biglaan, hindi ko pa rin alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya, kaya parang hirap pa ang loob ko na tanggapin iyong totoo. Anong taon ba nung nangyari yun? Nabalik ang tingin niya kay Rafael. Hindi ko natanda, pero second year high school ako nung nangyari yun. 14 years old ako ata nun. Natatandaan mo ba kung saan eksaktong lugar nangyari ang bagay na yun sa kaniya? Sa plaza. Pero hindi ko rin masyadong tanda kung saan eksakto siyang nabaril dahil ayaw ko ring maalala. Aniya, dahil sakit lang ibinabalik nito sa kaniya. Bakit mo pala naitanong? Matagal bago nakasagot
si Rafael. Wala naman. Susubukan ko siyang paimbestigahan kay Arthur. Bahagyang umaliwalas ang mukha niya. Talaga? Gagawin mo yon? Bakit naman hindi, Sophia? Sumilay ang ngiti sa labi ni Sophia at muli nagkaroon ng pag-asa may bigyan ng hustisya ang kanyang ama at kapayapaan ng isip niya. Maraming salamat, Rafael. Isang tipid ng ngiti lang ang naitugon ni Rafael sapagkat ang mga binabahagi ni Sophia patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay nagdala ng pangamba sa loob niya. Hindi maganda ang kutob niya dito at oras na makumpirma ang hinala niya, isang mabigat na suliranin ang susubok sa kanilang dalawa. Bakit napakatagal lumabas ng babaeng yun? Wika ng isang lalaki habang nakasilip sa bintana ng van na kanyang sinasakyan. Kasama ang ilang tao na katulong niya sa pagsagawa ng panibagong plano. Napakalayo naman kasi ng pinaradahan natin. Ilapit nyo ng kahit kaunti man lang. What the? Tsempuhan nyo kasi. Huwag kayong masyadong atat. Papalpak na naman tayo niyan. Wika naman ng isa at na makitang lumabas sa kotse ang target nila. Agad nilang pinandar na mabilis ang sasakyan patungo rito at binuksan agad ang pinto ng van para hatakin sa loob si Sophia. Napasundo na sana kay Amanda sa labas ng gate ng eskwelahan nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. At di agad ito nakapalag sa kanila dahil na rin sa daming nakahawak para mapigilan ang pagwawala niya. Sino kayo? Hindi na nito hinayaang makapagsalita nang takpan nila ng panyo na may gamot ang bibig nito. Dahilan kaya unti-unti itong nawalan ng malay. Ganoon na sana. Akala ko mahihirapan pa tayo. Naudlot ang kasiyahan ng isa nang sunod-sunod paputukan ang sasakyan nila. Wala na silang pakialam kung may madamay, kaya gumanti rin sila ng putok. Habang pinaharurot ang sasakyan nila, natangay si Sophia. Paano haharapin ni Rafael ang mga pangyayari ngayong nasa kapahamakan ang buhay ng taong mapapangasawa niya? Sino ang mga taong nasa likod ng pagkidnap kay Sophia at ano ang motibo nito sa kaniya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!